guys, magandang gabi sa inyong lahat. Muli, narito na naman ang kasama nyo sa kusina, si Brother Ramon Armamento ng Ramstyle TV. Ngayong gabi ay magluluto tayo ng isang bagong klase ng ulam at ito'y tatawagin natin na spare ribs con munggo at langka. Kakaibang klaseng ulam ito. Ito ay dito ko lang nakita sa Bacolod, pero ito ay lulutuin ko para mahatbigyan ko rin kayo ng ideya kung paano tayo makakatikim ng isang kakaibang menu sa ating lamesa. Ito yung tatawagin nating spare ribs con munggo at langka. So bago tayo magluto guys, mag-umpisa magluto, ipapakita ko muna sa inyo ang mga sangkap sa ating lulutuin. Yan guys, ito ang mga sangkap sa lulutuin natin na spare ribs con munggo at langka. Yan ang mga sangkap. So, unang-una siyempre sangkap, itong spare ribs. Ito ay pork spare ribs. Pangalawa, meron itong langka. Ito yung tinatad na langka. Tapos, itong munggo ay atin na itong pinakuluan. Niluto na natin ito, ang munggo. Tapos meron din tayo ritong sibuyas, bawang. Meron tayo ritong paminta. Meron tayo ritong patis ng isda. Yan. Meron din tayo ritong siling haba. May sinigang sa sampalok mix. Meron tayong seasoning. May oil. May asukal at saka asin. So guys, yan ang ating mga sangkap sa lulutuin natin na spare ribs con munggo at langka. So bago tayo mag-umpisa magluto, natin munang ilalagay ang camera sa ating tripod. Yan guys, mag-umpisa tayo magluto. Siyempre, ang unang-una natin gagawin ay ating painitin ang kawali. Tapos, ilalagay natin itong mantika. Yan. Para igisa natin ang spare ribs. Lagyan natin ng mantika. Kaya kagaya ng ordinaryong pag-igisa, siyempre pag mainit ang mantika, ilalagay natin ang sibuyas, ang bawang at saka ang sibuyas. Painitin lang muna natin ng mantika. Para mabilis uminit, kakalat natin sa kawali para ang init ng kawali ay pumunta sa mantika. Ayan. Simple lang lutuin. Nag-iisip ako kanina nung ako'y nasa palengke kung anong lulutuin. Tumingin ako ng isda. Pangit ang mga isda. Mga bilasa, mga frozen. Tapos nag-request ulit si Mrs. kasi nasarapan siya doon sa niluto ko nung nakaraang video ko, yung pusit at pansit. Sabi niya, luto ka uli. Kaso, wala rin namang available na magandang pusit. Puro bilasa. Kaya sabi niya, ano kaya aking lulutuin? So, naisip ko, matagal naman kami uling hindi nakakain itong may ganitong klaseng ulam, may baboy. So, may karning baboy. Kaya ito na naman ang lulutuin ko. So, guys, mainit na ang mantika. Kaya ilalagay na natin ang bawang. As usual, ang style ko sa pagluluto ay inuuna ko ang bawang. Wala naman pong issue kung alin ang unahin, bawang o sibuyas. Yan naman, sa akin ay nakasanayan ko na inuuna ko ang bawang. Pagkatapos ay pinapag-golden brown ko siya para mabango. Napansin ko kapag inuna ang sibuyas ay matubig. Ang
bawang hindi na nag-golden brown. Masusunog na lang siya. No? Kaya buo na ko ng bawang para yun ang aming nakasanayan. No? Dahil nagbabrown na ang bawang, siyempre ilalagay na natin ang sibuyas. Yan. So, may isang viewer na nag-comment, ang cute daw ng aking gayatan. Sabi ko, bibihira meron ito dito sa Pilipinas kasi ito ay binigay nung kaibigan naming Koreana. Kasi nung silang mag-anak ay bumalik sa Korea, sa amin niya iniwanan ang lahat niyang gamit sa kusina. Kaya shout out kay Sihi Kim. Thank you very much. So, transparent na sibuyas, ilalagay na natin ang spare ribs. Yan, isahin muna natin ang spare ribs. Yan. Para ang purpose, bakit gigisahin ng spare ribs? Para nabasin muna natin ang kanyang lasa dito sa karne o ng baboy. Dahil dinigisa natin yan. So, saka pala, pinanood ko yung nakaraan kong mga video. Ang ingay nung nung aking ginagamit sa panghalo. Kaya, pinali ko ng panghalo kung kahoy. Kasi kapag yung ginagamit ko panghalo ay steel o stainless, ingay. Sakit sa tainga. Pasensya na kayo guys. Alam kong yun ay napansin din ninyo. Kaya nga may kasabihan, tayo ay natututo sa ating mga pagkakamali. Kaya doon natuto ako. Kaya ngayon, ang ginagamit ko na ay ang kahoy na panghalo para hindi maingay. So guys, tataklo ba natin? Yan. Ngayon ating babalikan, hahaluin para magpantay ang halo ng ng luto ng ating baboy. Yan. Kaya yan. Nag-uusap sa telepono. Narinig ko ang boses. Masyado malakas. Nakukuha sa vlog. Yan lang yan. Halo lang halo. Talagang kanina nahirapan ako sa palengke pag-iisip ko anong lulutuin kasi hindi maganda ang isda, ang konti lang tapos ang mahal, tag 300 ang kilo, 250 mas tayo yan. Kaya naisip ko ito, may gulay, marami na ito ay hanggang bukas na maghapon. Kasi gano'n ako magluto sakop na buong maghapon sa aking pagluluto. Para isang luto na lang ng ulam. Kanin na lang ang napaulit-ulit na niluluto. So, lalagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng paminta.
Tapos, bawasan natin ang konti ang apoy para hindi masunog. Ganyan ang technique sa pagluluto. Ang technique sa pagluluto, ang timpla ay nasa ibabaw at nasa ilalim ng kalan. Sa ilalim ng lutuan, ng kalan. Kasi kapag masyadong malakas ang apoy, ay madaling naiiga sa baw. Tapos ang susunod mo na niluluto. So, kaya rin ang tamang pagluluto. Timpla sa taas at timpla sa ilalim. Kaya, sarap na to. Nalagyan na rin natin ng ano? Ng patis. Patis flavor. Lagyan natin ng konting patis flavor. Para malinamnam. Kaya na yan. Papatuloy natin. Tapos, hintayin natin itong medyo lumambot-lambot. Saka natin ilalagay ang ibang mga sangka. So, mga 10 to 15 minutes natin ihintayin para malambot. One eternity later. Guys, tingnan natin after 15 minutes. Yan, ayos na. Ayos na siya. Kasi hindi na ako kanina ng apoy. Dagdagan ulit natin ang apoy. Yan. So, ilalagay na natin ang munggo. Lalagyan natin ang munggo. Mag-isa rin. Yan. So, dahil sa ito yung bagong lagay, dadagdagan natin ang apoy. Natin para mabilis bumula. Ilagay na rin natin ang langka. Kasi ang langka, matagal pa rin itong maluto. Medyo matagal maluto itong langka. Tignan natin ang tubig. Guys, kuha lang tayo ng tubig.
Tapos na tayo sa kinuha natin para mainit ang tubig para mabilis siyang pumulo. Okay. Sabaw. Tignan natin ang konti pa tubig kasi talapot dito gawa ng yung munggo ay nahigop ng sabaw. Yan. Ganyan. Hintayin na lang natin pumulo. Pumulak. Tignan natin ang apoy. Yan. So, hintayin natin pumulo. Maliit ang ating pataklop. Hindi na pwede. Kaya, ganyan na lang yan. Kasi, pa tayo nakakabili ng malaking taklop. Kasi malaki itong kawaling ito eh. So, hintayin lang natin pumulo. Bago natin timplahan ng mga sangkipapang mga sangkap. Unti-unti na siya kumukulo. Guys, salamat nga pala sa panonood ninyo sa aking mga video sa aking channel. Medyo tumataas na ng konti ang ating watch hour. Tapos ang ating subscriber ay tumaas ng konti. 595 na. Kulang na lang ng 405 para maka 1,000. Tapos ang watch hour ay kulang na lang ng 9,600 plus na oras para tayo ma-qualify ni YouTube. So, tagal pa naman. 3 months pa lang naman akong nag-upload ng video. Meron pa tayong 9 months na time para ma-achieve natin yung hinihingi ni YouTube na required ni YouTube na subscribers at saka watch hour. Kasi nanonood ako ng ibang mga vlog, talagang dumadaan talaga sila sa napakahirap actually ng subscriber at saka ng watch hour. Pero hindi sila sumuko, tuloy-tuloy sila. Pero ngayon, marami na silang subscribers at nanonood ng kanilang channel. Kasi nakakilala na sila. Alam din, kaya meron na ginagawa ko. Hindi ako susuko. Diretso lang tayo sa ating ginagawa pagbabahagi ng natutunan. Nalaman na mga lutuin at ito pang mga bagay para kami ba ay magkaroon din ng ideya kung paano ang magkakaroon sila ng bagong kalamasan, bagong klase ng mga lutuin kasi nakakasawa din naman yung ulit-ulit na lang yung pinakain na ulam. Nakakasawa din. Kaya mas maganda na marami tayong nalalaman para iba-iba yung ating patitikman. Kahit tayo walang pera pangkain sa mga restaurant, pwede rin tayo kumain ng masarap na pagkain na hindi mo makakain sa restaurant. Kasi ang mga luto sa restaurant ay napakamahal ng mga sangkap. Sila mga sangkap na ilalagay. Kaya
kwan. Ayaw na niya kumain na sa ano, sa mga kainan. Pero sa mga kilala namin kainan, kaya lang, medyo mahal. Kasi pag kumakain kami sa kainan, sabihin niya, titingin, pagka tinikman niya lasa, titingin sa akin, hindi naman sa pag-discredit. Pero, hindi na lahat ng kainan din gano'n sa akin. Parang iba na yung lasa. Huwag mo hanapin yung ano. Huwag mo hanapin yung timpla natin sa bahay kasi hindi tayo nagtimpla niyan. Kaya, kakain tayo, para lang tayo ay makakain na kami. Susunod, sasabihin niya, sa bahay na lang tayo kumain. Maganda, nakakatipid. So, kaya napakaganda ng maraming nalalaman. At kapag ikaw naman ay mayroong nalaman, ay kailangan ibahagi ang iyong mga nalalaman. So, kaya naalala ko yung isang may-ari ng kilalang restaurant dito sa Bacolod. Kasi alam niya na wala kaming pambayad sa cooking lesson, ay in-invite na kami. Kaya pasok kayo sa aking cooking lesson. Huwag na kayo magbayad, huwag nyo lang sasabihin sa iba, hindi kayo magbayad. Tapos binigyan din kami ng cookbook. Kaya lang yung cookbook na yun, dinala na kami anak sa abroad, ay naiwanan niya. Kaya sayang na, hindi na ipasero. Sige lang. Lagi sinasabi nung nagtuturo sa amin sa cooking lesson na mayari ng isa sa kilalang restaurant dito sa Bacolod, na sa kanyang mga natutunan ng mga recipe ng mga lutuin. Kaya siya ng cooking lesson kasi lahat ng pastries, sa mga putahe, mga dessert, lahat ng sa isang restaurant ay alam niya. Kasi dati nag-umpisa rin siya sa napaka liit na kanyang kainan. Pero dahil kasi masarap magluto, nagtayo siya ng restaurant, nakilala siya. Nagkaroon siya ng mga catering, nagkaroon ng mga branches, nakilala siya. So, kaya sabi niya, hindi niya pinatago yung kanyang mga natutunan. Kaya, hindi ako natatakot na balang araw, kayong mga nag-aaral dito ay maging kakompetensya ko sa kainan. Siyempre, yung timpla ko ay mabubuhan ninyo, sabi niya. Pero okay lang. Yan. Kasi hindi ko naman kayang pakainin lahat sa aking restaurant ang lahat ng tao. Kasi taon-taon ay dumarami ang tao. Kaya sabi niya, mas maganda yung maraming kainan, maraming pinagpipilian, at marami yung magkakaroon ng income. Siyempre, magtatayo kayo ng restaurant, sabi niya, magkakaroon ng trabaho yung mga taong mga malapit sa inyo. So, kikita kayo, kikita yung mga taong malapit sa inyo, may may isang buhay. Kasi, ako, sabi niya, nung mayari ng restaurant, sabi niya, ako, matanda na rin ako. Sabi niya, hindi ko rin naman matatalaya sa sa pag-alis ko dito sa sanlibutan. Kaya ang isang magandang bagay ko lang magagawa ay naibahagi ko yung aking natutunan at marami pang alam. Dahil kahit ako wala na, hindi yung aking timpla sa lutuin ay nandiyan pa. So, gano'n ang sabi niya. Napakaganda ng kanyang katwiran. Hindi siya natatakot na magkaroon ng kompetensya. Kaya mas maganda nga yun, dadami ang trabaho. May mga pagpipilian. Yan. So, kaya lang natin maluto itong lahat.
Lagyan natin ng asukal. Tapos, lagyan na rin natin itong seasoning. Kaya natin lalagay ang sinigang mix kapag luto ng langka. Kasi kapag inilagay ang sinigang mix na hindi lutong langka, kaya ang langka ay hindi maluluto pa siya, ilalambot, pupula. Okay, tigtagan natin ang paminta para kulang pa eh. Kanina nung nasa palengke ako, sabi ko parang kakaunti yata yung akong nabiling paglaw. Ay, marami pala. Pag nagpasama-sama, marami. Pwede nang itinda sa karinderya. Pwede nang pang karinderya. So, yan. Hintay tayo ng mga 10 minutes hanggang sa maluto ang langka. A few moments later. Yan guys, naluto na ang langka. Kaya inilagay ko na ang sili. Napot mo sa sili para siya ay bumango. Tapos, ilalagay na rin natin itong sinigang mix sa sampalok. Natin. Medyo may ano siya, may asim-asim. Yan. Pagawin mo natin, tapos tikman natin kung okay ng asim. So guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana naman ay mag-subscribe kayo. I-share na rin ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. At salamat din sa pagla-like. Kung meron kayong mga comments, ay magsulat lang sa kayo sa comment. Kung meron kayong gustong i-request na lutuin, ay sabihin nyo lang. At sa abot ng ating makakaya ay ating gagawa ng paraan na maluto ang gusto niyong lutuin kung meron man. O, tikman natin. Puro pa ng kaunting asim. Ipang. Tago natin. Malambot na rin ang spare ribs. Kaya masarap ang ating kain ngayon hanggang bukas. So, yan. Tama-tama ang ang lasa ng Tama-tama. Tikman ulit natin. Ayos na. Ayos na.
Guys, yan ang finished product ng ating spare ribs, munggo at langka. Doon sa nakailan naming karibin, ito ay maraming sabaw kasi commercial yun eh. Pero pagka ganitong personal, okay lang ang konti ang sabaw. Yan ang ating finished product ng ating spare ribs, munggo at langka na napakasarap. Maaring bago yan sa inyong paningin, pandinig, pero masarap. So, ayan guys, pakikita ko malapitan ang ating finished product, ang ating niluto na munggo spare ribs con munggo at langka. Yan, napakasarap nito. So guys, hanggang dito na naman guys, at magandang gabi sa inyong lahat. Muli ay dumadalangin tayo sa Panginoon na nawa ay tayo kanyang palaging samahan, ingatan, proteksyonan, at bigyan niya ng ating mga pangailangan sa pang-araw nating pamumuhay. Dala ng lahat ng ating buong sambahayan, ito sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Alam mo naman, alam ninyo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako at siya ay hindi natutulog. Alam niya lahat ng nangyayari at hindi niya pabayaan ang mga taong naniniwala at nanampalataya sa Kanya. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.